may subscriber dito sa channel na visually impaired. Hindi ko alam kung paano magre-react nung una. Pag sinabi mo kasing visually impaired, hindi nakakakita partially or fully. So, nakachat ko si sir, naka-order na rin siya sa Lazada namin. Nalaman ko fully blind, 100% blind. So, hindi nakakakita. Yung asawa niya ganun din. So, pareho sila na 100% na hindi nakakakita. Ang unang pumasok sa isip ko, paano sila nakakapanood? So, madali mo din namang ma-figure out na pwede ka namang sumubaybay ng hindi nakikita yung video. Kumbaga parang radyo, diba? So, naka-play lang yung video, nakikinig na sa nagsasalita, katulad ko. Pero sunod na question mark sa akin, paano na-access ng mga hindi nakakakita? Yung sa phone, yung sa smartphone. So, ni-research ko, may mga ganun palang technology. So, makikita nyo yun pag sinearch nyo sa Google or sa YouTube. So, na-access nila, sir, siguro using yung ganung technology. Tapos, nakakapag-comment pa nga siya, nakakapag-chat pa kami. Bakit ko ba ginawa tong video? Dalawa yung purpose ko. Yung number one reason or number one purpose is to show appreciation kay sir. Hindi araw-araw na malalaman mo na may subscriber ka, may sumusubaybay sa mga videos na ginagawa mo or namin na hindi niya kami nakikita. Parang sobrang bago nung idea na yun sa akin. Hindi ko alam, baka yung mga mas malalaking channel, kasi maliit na channel lang naman kami, diba? Baka common na yun. Pero ako kasi, bilang bago dito sa mundo nung YouTube, sa mga ganitong video, content, parang bago sa akin eh. Parang dati kasi pag sinabi mong YouTube, pinapanood, diba? Ganun yung idea ko. So ngayon namulat ako na, hindi pala, may market pala na yung mga taong hindi ka nakikita pero nadidinig ka nagsasalita. So, bakit ko na-bring up yung ganito ding topic? Kasi, weeks ago, nag-comment si sir sa ilang videos natin dito. Iba-ibang videos eh. Tapos yun nga, nakachat ko si sir hanggang umorder na nga din si sir sa Lazada. Nagkaroon ako ng inspiration. Umorder kasi siya, unang order niya is 30 ml bottle para sa sarili niya ng decant. So, isip ko, paano kapag umorder pa siya ulit, halimbawa in the future na 30 ml bottle, paano niya, paghawak niya, paano niya malalaman which is which? Okay, sige, sabihin mo sa akin, pwede naman niya amuyin, malalaman niya. Pero paano nga kung hindi niya amuyin? May way ba? Parang nag-iisip ako ng paraan, paano ko siya matutulungan dun sa bagay na yan? Doon pumasok yung idea ko na ginugol ko rin muna kung may ganun na mga bote or mga labels na ergonomic or user friendly para sa mga individuals with may challenge ganun sa paningin. So pwede pala yung sa bottle, feasible, doable, pero mas mahirap siya kasi papamanufacture mo yung bote. Pero yung stickers, para makita nyo lang pala, sample ito. Ito 9 ml bottle, yung inspired by perfume namin. Yung sticker niya, pag ginawakan ko, kahit ano yung nakasulat dyan, hindi yun ma-identify. Pero kung maglalagay ako ng sticker na embossed yung label, pwede ma-appreciate ng somebody na may problema sa paningin. So, yun lang. Naisip ko lang. Kasi, long-term goal ko, makapaggawa ng sariling brand ng inspired by perfume. Inspiration ko, yung mga ginagamit ko nung college ako. Aficionado. Saka prescripto. So, inspired by perfume naman sila. Kumbaga, hindi yun secret na ginagaya nila yung amoy ng mga kilalang perfumes. Tapos, isa ako sa naging customer nila. Ginamit ko yun hanggang nung graduate na ako, hanggang nagtatrabaho na ako. Kumbaga, kumikita ako ng mababa. Unang sweldo ko, diba? Tawag na? Minimum wage. So, yun. May market for that. Pero naisip ko lang, additional innovation. Kung sakaling matuloy na yung ganong plano na sariling brand ko na, gagawin ko yung bote
Hindi fancy, pero yung gets the job done. Yung iba kasing bote maarte, ay hindi yung mga local brands yung mga Middle Eastern brands, katulad ng Torathi Blue. Diba pag tinayo mo yun, parang matutumba lagi. So ayoko nung ganun. Gusto ko yung functional. Pero additional innovation, pag kinapa ng visually impaired, matutulungan siya to identify kung ano yung flavor o kung anong scent ng perfume. Baka minor lang to or baka hindi importante sa ibang tao. Pero I'm sure dun sa mga visually impaired individuals, magkakaroon ng feeling na inclusivity. I mean, siguro pwede nyo sabihin special consideration for them. Pero parang ano ba ibang term doon? Para lang gusto ko lang ma-feel nila na they belong din. Hindi na kailangan sabihin ng ibang tao na ito yung scent. Pag nahawakan nila, okay, alam na nila. Bukod ba dun sa maamoy nila. Naisip ko yun kasi swerte tayo nakikita natin yung label, swerte tayo nakikita natin yung bote. May paningin tayo, pero sila wala, 'di ba? Pero kung dig deeper, mag-isip ka na mas malalim. Na-enjoy natin yung pabango, may paningin tayo. What more sila? May mga studies na yan yung mga walang paningin, mas mataas yung pandinig nila, mas malakas yung pandinig nila, mas malakas yung pangamoy nila. Kumbaga, mas na-appreciate nila yung mundo, yung environment, yung nakapaligid sa kanila through hearing tsaka sa sense of smell. So, para sa akin, big deal malaking bagay yun yung simpleng label sa ganung bote. Siguro additional input. Maliit na channel lang to. Hindi ko pa nga nabubuo na yung sariling brand na yun. I mean, may Shopee ako, may Lazada. Pero yung inspired by perfume na ina-aspire ko magkaroon na mas malaki, wala pa. Kung makikita to ng mga mas malalaking manufacturer or supplier, possibly naisip na nila yon or pwedeng hindi pa. Kung makikita nila to, pwedeng may consider nila. Baka considered as minority kasi yung mga people with ganong klaseng disability. Pero kung sana ma-realize ng mga tao na nandun sa taas, na part pa rin sila nung society, or part pa rin sila ng market. Fragheads pa rin sila, di ba? Frag community. So, yun. Binabato ko lang to sa mundo. Hindi ko alam kung sino yung makakakita. Pero sana nagme-make sense dun sa mga nakakapanood. Yun lang. So, ko lang ulit magpasalamat kay Sir. Ayaw ko masyadong pahabain yung video. Thank you, Sir. Ibang klase yung appreciation ko. Hindi ko nga maiput in towards yung ibang gusto kong i-express. Pero iba talaga yung tuwa ko kasi putol na yung video, nag-empty na yung battery. Yun lang, gusto ko lang ulit magpasalamat sa iyo, Sir. Tapos sana yung shinare ko na plano or na long-term goal, na vision, tignan natin kung paano mangyayari. Maraming salamat lang ulit.